Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung medyo pinag-usapan sa Senado ngayon na kung uubra ba itong lockdown na naman. Lockdown na naman ha. Ila-lockdown daw ang buong Pilipinas para hindi masasayang yung krudo, yung langis. Araw-araw kasi kahit dito sa lugar namin ako rin ay medyo hindi ko nagustuhan yung ginagawa ng mga kababayan natin na hindi nagtitipid ng gasolina. Imantakin nyo naman kung makapatakbo sa daan ay harurot talaga, 120 talaga, 120. Hindi ba pwedeng 60 lang, yung cruiser speed lang para makatipid, mga kababayan? At saka yung may mga SUV, yung mga malalaking sasakyan, harurot ng harurot pa rin. Napaka-hambugiro naman ng mga ganun. Dapat papakita mo na nakiisa ka rin sa sambayan ng Pilipinas kahit na mayaman ka, bilyonaryo ka. Wag na muna yung convoy-convoy na magpapakita kayo na kaya nyong bumili ng libu-libong litro ng crudo, gasolina. Wag yung ganon. Papakita din natin kahit tayo yung mga senador, congressman na hindi na tayo magkukonvoy. Bagkus gagamit na lang tayo ng maliit na mga klaseng sasakyan para makapag-conserve ng energy. At may pakita natin sa sambayan ng Pilipino na tayo rin ay nagtitipid. Kasi kung lahat ay magtitipid, hindi mauubos kaagad ang ating pundo na langis ngayon na nasa 40 days na lamang daw ang ating pundo, ibig sabihin isang buwan na lang ay maubos na ang ating langis, patay na tayo diyan. Kaya ang daming nag-iimbak ngayon ng libu-libong litrong langis Di ba mga mayayaman na tao bumibili ng isang tangkir Mga paihi, di ba? Yung mga paihi, ang daming bumili ng paihi ngayon ako kung meron lang akong lalagyan ng gasolina ay bibili din ako ng marami. Ang problema baka sasabog Kaya hindi na lang, nagantay na lang ako na babalik itong magandang sitwasyon na sana bukas ay makipag-deal na ang Iran kay Trump. Kasi bumbahin na nga ni Trump bukas siya nga pala, alas 8 daw ng umaga, mag-umpisa ang pagbomba ni Trump. Manood tayo niyan sa balita. Ako hindi ako papasok. Manood ako niyan kasi yan ay historical event. Grabe. Lahat ng pwersa ng Amerika ipokus sa Iran at 4 hours flat to the ground ang Iran. Flat to the ground talaga. Dalhin ni Trump sa Quinto Limbo, Impierno, Purgatorio ang mga ugag at mga ub-ub na mga IRGC na yan, mga kababayan. Di ba? Dapat lang. So ito ang pakinggan natin si Win Gatchalian sa kanyang masasabi tungkol sa lockdown. Lockdown parang ayoko niyan. Pero meron ding magandang epekto ang lockdown. Pero overall, majority, ang epekto niyan ay masama talaga. Masama. Mamaya pag-usapan natin bakit hindi maganda. So ito ang Agenda Bilyonaryo Channel, atin pakinggan. Hindi energy lockdown ang sagot sa problemang ito, ayon kay Senate Committee Chair Win Gatchalian. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. Tutol si Senator Win Gatchalian sa ala COVID-19 lockdown sa gitna ng krisis sa langis. Hihinto raw kasi ang buong ekonomiya at marami ang mawawala ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. Una nang pinasinungalingan ng Malacanang ang umano'y fake news na kumalat kamakailan. Isang announcement na magkaka-energy lockdown simula April 20. Hindi kakalat yan, pinag-usapan nyo Kaya may nakarinig na i-lockdown. Ngayon, kung ako ang presidente, halimbawa ako si PBBM, pwedeng lockdown din, pero hindi yung parang sasakit na kalikutin yung ilong mo, tainga mo, at kung ano-anong mga swab test, hindi ganon. Semi-lockdown lang, ibig sabihin yan, ay bawal lumabas sa ganitong oras. Di ba? Mayroong oras lang na bawal, and then mayroong isang oras sa isang araw na lalabas ang lahat para bibili ng pagkain o grocery o kung ano mang kailangan sa bahay. Di ba? Yun ay para makatipid. Ang problema, paano ang trabaho?
work at home ba? Meron kasing mga trabaho na hindi makuha ng work at home eh. Merong trabaho na hindi pwede sa internet, katulad ng mga sa factory, yung mga gumagawa. Alangan nagagawa ka sa computer mo ng ganun. Yung mga carpenter, yung mga labor, alangan naman sa computer sila magpipiko, magpapala. So hindi pwede yan. So hindi pwede ang lockdown sa ganitong sitwasyon. Ang lockdown ay okay lang yan, applicable lang yan kapag merong mga zombie apocalypse na katulad ng COVID, ng mga tao ay parang zombie na nakakahawa. Di ba? Eh ngayon, ang problema lang naman natin, gasolina lang naman eh. Eh bakit wala namang sakit? Walang nakakahawa na sakit, bakit mo i-lockdown? Kaya maling-mali. Ang maganda dito, kung ako ang gobyerno bawasan ng 2 araw ang 1 linggong trabaho para walang magbiyahe at bawal magbiyahe talaga. Lagyan ng mga checkpoint para walang masasayang na gasolina sa 2 araw na yun. So halimbawa, Huwebes at Biyernes, walang trabaho. Or Biyernes at Sabado lamang. Di ba? Yung linggo, ano na yun eh. Non-working days talaga yun. Kaya, meron lang 4 na trabaho. 4 na araw na trabaho sa 1 linggo. So maganda yun na panukala. Bakit hindi maisip nitong mga senador, no? Ang laki-laki ng mga sweldo, 400,000 pesos. Ang sweldo ng isang senador katumbas sa 20 katao bali na nagtrabaho sa Pilipinas. Yan ang katumbas ng isang sweldo ng senador at congressman, di ba? Pero yung kanilang pag-iisip ay minsan dadaigin pa natin, di ba, ng mga plano. Mga kababayan, bakit lockdown lang yung naisip? Dapat 1 araw, halimbawa Friday, bawal nang magbiyahe lahat at lagyan ng checkpoint para wala talagang magbiyahe ang bawat mga labasan. Napakagaling na ano na yan. Sana marinig ni PBBM Payag ba kayo dyan mga kababayan para patas lahat makapagtipid kasi walang magbiyahe ng Biyernes. So ibig sabihin Huwebes ay bibili na tayo ng ating mga gamit. Hindi bali, Biyernes lang naman, Sabado pwede nang makalabas, di ba? Sunday pwede nang makalabas. Napakagaling eh. Pero lockdown ka agad in general, yan ay no, di ba? Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Sinabi sa fake advisory na kailangang maghanda ang publiko ng power banks, solar equipment, mga kandila at lamp, kasama na rin ang pagkain. Kamakailan lang ay siniguro ng Iran sa Foreign Affairs Department ang safe passage ng Philippine-flagged vessels sa Strait of Hormuz. Hindi inaasahan ni Gatchalian ang pagbaba agad ng presyo ng langis kasunod nito, pero ang mahalaga raw ay may constant supply tayo. Sa huling monitoring, nasa humigit kumulang 47 days ang supply ng bansa sa diesel, 57 days sa gasoline at 33 days naman sa LPG. Sabi ni Gatchalian, kailangan natin ng firm commitment pagdating sa oil supply ng bansa kasunod ng mga araw na ito. LPG, bibili na pala ako bukas. 30 days na lang. Anong iluluto natin? Kuryente, di ba? Eh, kung wala ng langis, wala nang kuryente. Kasi halo ng genset itong ating kuryente ng Meralco o ng ating local na mga electric company, hindi naman lahat dyan ay galing sa Maria Cristina Falls, galing sa kung saan na mga hydroelectric. Kalahati niyan ay galing sa generator na ginagamitan ng krudo. Kaya kung wala tayong krudo, walang kuryente. Kaya dapat magtipid tayo, mamamayang Pilipino, para yung krudo magamit ng gobyerno, paandarin yung ating generator, pambansang generator. Ito kasi hindi maintindihan dito sa amin, yung mga talagang walang mga ob-ob talaga. Yung mga motorsiklo na mga karaykay na walang mga plate number. Ang lakas-lakas mag-grip ng motorsiklo, tapos kung makapatakbo, parang walang krisis. Dapat cruiser speed lang. Ang cruiser speed ay nasa 50 to 60 kilometer per hour. Yun ang maganda na pinakamatipid na speed sa sasakyan. Pero yung mga parang nagkarira pa rin sa daan talagang mga walang utak.
hindi tumutulong sa bansa natin. Kung meron tayong ma-preserve na or ma-reserve na mga langis, magagamit yan ng ating power plant para mapaandar ang generator. Kaya tayo, bawat Pilipino, ako ay isang bisis ko na lang pinapatakbo ang aking four wheels eh. Nagmumotor lang ako at plano ko pa nga, bibili ng bisikleta eh. Kung bibili kayo ng e-bike, wag na yung battery. Saan ka mag-charge? Kung hindi na-andar ang generator, wala nang kuryente, saan ka mag-charge? Bisikleta na lang bilhin. Para kahit walang kuryente, makatakbo ka pa rin, di ba? Tapusin na natin tong balita ni Hana T, Bilyonaryo Channel. Nagsumiti na si Gatchalian ng initial report sa Malacanang. Kaugnay ng kanyang mga rekomendasyon pagdating sa economic impact ng oil crisis at hinihintay pa ang sagot ng palasyo sa ngayon. Isa sa mga pinag-aaralan ng kampo ng senador ang transition ng bansa sa electric vehicles. Balak niyang maghain ng panukalang may non-fiscal incentives gaya ng interest-free loans kapag bibili ng EVs. Saan mo isaksak yan? Baka next month wala na tayong kuryente. Ang maganda bilhin yung mga solar power na pwedeng magpatakbo ng TV, ng refrigerator, solar power na pwedeng doon ka mag-charge ng cellphone, yun ang maganda bilhin. Pero electric cars, electric motor, wag na. Saan mo i-charge yan kung wala nang aandar na generator ng Meralco? Di ba mga kababayan, saan mo yan sasaksak? Inchik lang ang yayaman dyan eh. Mga inchik yan eh, kasi made in China yan eh. Hindi naman natin kaya yung Tesla na made in America. Maganda ang di battery talaga. Ang problema, hindi pwede sa panahon ngayon dahil wala nga tayong gasolina. Paano aandar ang Meralco kung wala ng gasolina ang Pilipinas? So hindi natin maisaksak yan. Hindi mai-charge. So okay, bibili tayo niyan pag okay na ang sitwasyon. Di ba? Kapag babalik na sa dati. Walang toll kapag gagamit nito. Yan ay para maengganyo ang publiko. Walang toll kapag gagamit nito. Yan ay para maengganyo ang publiko na lumipat na sa EV dahil nasa 70 to 80% daw ng ating imported petroleum na pupunta sa transportation. Para sa agenda, Hana T. Sa balita. Okay, balikan natin yung mga electronic vehicles, electronic motors. Maganda yan dahil ano pa yan, di ba? Itong maganda sa kalikasan dahil walang usok. Pero sa panahon ngayon ay wag muna kasi problemado pa tayo sa gasolina eh. Kung burnout na, paano mo gamitin yan? So okay, pagkatapos nitong gulo na to, ipagdasal natin bukas na pipirma na sa deal ang mga ob-ob at ugag na mga IRGC na yan kay Trump. Siguradong pipirma yan. Ipupulbusin ni Trump ang lahat ng nakatayo diyan na gusali sa Iran na mayroong IRGC. Pupulbusin talaga yan. Flatten to the ground, sabi. Nakahanda na yung 400 ka Minuteman 400 Doomsday missile. Noon pa yun, pero ngayon meron na namang 500 na mas matindi pa doon. Kaya maraming nagsabi na baka hulugan ni Trump ng nuclear ang Iran. Hindi. Ang ihulog diyan ni Trump ay malalaking bomba, 5,000 pounds na mga bomba, pero hindi nuclear warhead. Walang nuclear, pulbura lang yun. Pangdurog lang. Yun lang ang gagawin ni Trump. Hindi pwedeng nuclear. Bawal yan sa batas ng giyera. Okay, ako magpapaalam na. Maraming salamat. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa balitang ito? Na parang hearsay lang to, parang chismis na baka may lockdown. Maganda ba sa inyo ang lockdown? O hindi? Maganda ba sa inyo ang electronic or electric vehicles? O hindi? Paki-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. At sa mga nag-subscribe, ako'y saludo sa inyo. Malaking tulong yan sa aking avid followers. Saludo din ako sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.